Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan, pag-uusapan po natin yung latest na travel requirements pauwi po ng Pilipinas. So kung kayo po ay pabakasyon or on final exit na or nagbabalak pa lamang na magbakasyon sa Pilipinas, ang video po na ito ay para po sa inyo. Kasi meron pong mga minor or slight update tungkol po doon sa travel requirements. Kaya makinig po tayo ng mabuti. Okay? So number 1 on top of our list, syempre dapat dala po natin or hawak po natin yung ating mga valid passport. Sana yung ating passport po at least 6 month valid po siya. 6 months valid at the time of our departure. Number 2 po, dapat sana may kopya din po tayo ng ating confirmed flight ticket, di ba? Hawak po sana natin yung ating mga electronic ticket. Kasi doon po sa ticket natin makikita, di ba, kung saan po tayong airport sasakay at lalapag sa Pilipinas. Kung anong oras po yung ating departure, di ba, sa bansa po na ating pinanggalingan. At nakalagay din po dyan yung ating mga baggage allowance. Okay? As much as possible, dapat po nasa airport na po tayo 3 to 4 hours before our scheduled departure. Okay? And lagi pong paalala, kung kaya naman po natin, mag-check-in po tayo online at least 24 hours before our scheduled flight. Para at least makapamili po tayo ng upuan at mas mabilis po yung ating check-in procedure pagdating po sa airport. Kasi meron pong designated or special lane para po sa mga pasahero na nakapag-online check-in. Okay? Number 3, di ba? Especially po para sa ating mga kababayang OFW na sa Saudi Arabia, napaka-importante po na meron tayong visa. Okay? Kailangan po ng visa para po tayo ay makauwi or makalabas ng Saudi Arabia. Kung kayo po ay magbabakasyon lang, dapat meron po tayong exit re-entry visa. So, ang binabayaran po dyan ng ating employer ay around 200 Saudi Riyals. O kung personal leave naman po natin yan, syempre tayo po yung magbabayad. Kung tayo naman po ay exit na, so syempre ang ibibigay po dapat sa atin visa ay final exit visa. At yan po ay free of charge. Wala pong bayad yung final exit visa. Yung mga visa po na nabanggit ko ay manggagaling po dapat yan sa ating mga employer. Okay? And as much as possible, kung tayo po ay on final exit na, sana po makuha natin yung mga benepisyo na entitled nating makuha bago po tayo umalis, 'di ba, sa bansa ng Saudi Arabia or kung saan man po kayong bansa naroroon po ngayon. Okay? Number 4, dito po meron konting pagbabago, 'di ba? Kailangan pa rin po nating mag-register at makapag-generate ng e-travel QR code, 'di ba? Ang pinakamaaga po na pwede tayong mag-register ay at least 72 hours before our scheduled flight. Dati po, itong e-travel ay web-based, di ba? Registration platform. Pupunta ka lamang po sa website ng e-travel at magre-register para makapag-generate po ng QR code. So ngayon po, yung update or yung pagbabago, ito po ay magiging mobile application na. Kumbaga, ni-built-in po ng gobyerno natin at ng Bureau of Immigration, yung e-travel, andun na po siya sa loob ng eGov PH app. Okay? So, para po makapag-download tayo sa ating mga mobile phones, ay pwede pa rin po naman tayo pumunta sa website ng e-travel, etravel.gov.ph, at may makikita po kayong ganyan. I-click nyo lamang po kung ano po yung applicable sa inyo. Pwede po yan ma-download sa Android users. Nasa Play Store po yan or nasa App Store kung kayo po ay iPhone users. Sa muli, yung atin pong hanapin ay eGov PH app. So yung e-travel ay nandun na po siya sa loob. Don't worry guys, gagawan po natin ng separate na video kung paano po kayo makapag-register or makapag-sign up sa eGov PH app. So, ganyan po dapat yung makikita nyo kapag kayo po ay nakapag-register niya dyan sa mobile app na yan. Okay? Number 5, napaka-importante po nito, pero hindi po ito applicable sa lahat. Kumbaga, optional po ito kung applicable lamang po sa inyo. Dapat po, bago po tayo umuwi ng Pilipinas, ay may dala po tayo na POLO or Migrant Workers Office
verified contract. So, para saan po ba yan gagamitin? Gagamitin po natin yung verified contract na yan para makakuha po tayo ng Overseas Employment Certificate, di ba? Sa opisina po ng POAA or ng DMW kapag po tayo ay babalik pa bilang OFW abroad. So, sino lamang po yung pwedeng kumuha or magdala netong verified contract pauwi ng Pilipinas. So, yun po yung mga first time na magbabakasyon. So, ayun. Next, yun po yung mga lumipat ng company, ng employer, or ng kanilang mga sponsor. Lumipat po ng job site or nagpalit po ng posisyon. At ganoon din po yung mga nagpalit din, di ba? From visit visa at nagkaroon po sila ng working visa. Okay? So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Abagan nyo lamang po yung ating tutorial video kung paano po tayo makapag-sign up, diba, dyan sa eGovPH para po maka-register pa rin po tayo sa eTravel. Madali lamang po siya, guys. So sana po nakatulong ang video na ito sa inyo. Don't forget to like our video, comment down below kung ano po yung mga hindi pa malinaw sa inyo, and please paki-share po ng video natin. Okay, marami pong salamat, guys. Always stay safe and God bless. Ready.